Alam nyo guys, ingatan nyo mabuti yung subconscious mind nyo, lalo na sa social media and any form of, platforms na nagkalat dito. Alam nyo kasi, ito yung isa sa mga recently kong na-observe. Some content creators or some people are not consciously aware that nag-spread na sila ng negative energy or toxic energy to some people, no? Minsan kasi may mga ibang tao talaga na sinasadya nila. Alam mo yun, yung parang katulad dito sa YouTube, parang thumbnail, no? Para ma-grab mo yung attention ng tao, ang uunahin mo is yung negative scenario. So anyway, may iba namang tao sa social media na hindi mo papansin, no? Kasi even sila, hindi sila aware na nakaka-spread na sila ng negativity. So ba't ko sinasabi to sa sa YouTube channel ko is gusto ko yung mga kaibigan natin sa Law of Attraction and Personal Development community natin na binubuo ngayon is maging matalino kayo sa kung sino yung pakikinggan nyo, sa kung sino yung mga ifa-follow nyo ng mga content creators or influencers. Kasi kung sino yung lagi nyo pinapanood, kung sino yung lagi nyo pinapakinggan, at kung ano yung kinoconsume nyo, binabasa nyo, ganyan, nagiging ganun din kayo. At malaki yung impact nila sa atin, whether it is conscious or unconscious. Sometimes kasi we leave our subconscious mind wide open to receive some information to, external factors and to some other people. So, sometimes hindi naka-guard yung wall ng subconscious mind natin. Kaya minsan, hindi mo namamalayan yung nakukonsume mong contents is nangyayari na rin sa'yo. At isa yan sa mga frustration ko guys. Kaya ginawa ko tong video na to kasi nga, hindi pa rin sila nawawala. Okay? At ang ano pa dito is, hindi nila alam or they are not aware na nag-alter na sila ng frequency in a negative way sa mga audience nila. So, kaya ikaw na lang, yung sasabihan ko, no, doon sa makakapanood ng video na to sa YouTube, na maging maingat ka. Kasi hindi lahat ng tao is aware if they are emitting negative frequency or negative vibration and spreading those negative thoughts to other people. Sometimes kasi ganun yun eh. Masyadong ano yung mind natin, no? Masyado tayong, tag dito, receptive ba yung term? Lalo na kapag fina-follow natin ng isang tao or gusto natin isang tao pakinggan. So, kahit anong sabihin niya, kahit minsan mali na, sinusunod pa rin natin. So, kailangan meron kang discernment sa panahon ngayon na dapat kita mo or ramdam mo kung sino yung nagsasabi ng okay at kung sino yung nagsasabi ng hindi. Kasi para din to sa future mo. Promise guys, nagkalat to ngayon at napapansin ko talaga siya at tingin ko hindi siya maganda for mental health din ng ibang viewers. So for me, we have to be strong in terms sa pagko-consume ng mga iba't ibang contents and yung kino-consume din natin like literal sa physical reality like kuwari yung kinakain mong foods, yung pinapakinggan mong music, yung mga binabasa mong books, alam mo yon, yung mga taong sinusurround mo sa sarili mo, yung environment mo, you have to be so careful kasi nga it can alter your future. Nako, promise. And one way para ma-stop yung mga ganyang klaseng tao is kailangan mong mag-put ng boundaries sa sarili mo at kailangan hindi mo siya paakyatin sa subconscious mind mo. So let's say may na-consume ka ng content. For example, nag-scroll kang ganyan, may napanood ka tapos nakuha niya yung attention mo. Para hindi siya pumasok sa subconscious mind, you can shift the energy, no? Dapat pag-aralan mo yon. So, dapat alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong pag-focusan. Kasi where your attention goes, your energy flows. So, kung nakukuha ng isang particular thing or particular person yung attention mo, nakukuha na din niya or nabibigay mo na rin yung energy mo sa kanya. Sorry, may nag-chat sa akin. Ba't nagigets siya ako mga kamare? So, wag niyong ilagay dito. So, shift niyo yung energy niyo, gawa kayo ng mga iba't ibang bagay,
or magbasa kayo ng books to alter the frequency, yung negative energy na na-absorb mo doon sa taong yon or sa grupo ng taong yon or sa balitang yon or sa content na yon. Yun yung mission natin. Kailangan ma-master ng manonood ng video na to how to transmute that negative energy into positive energy. So, ayun. Ang tawag doon sa, isa sa mga favorite book ko is Secret Shifters. So, dapat alam mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, mga nakakapagpakalma sa'yo, and, at yun yung i-prioritize mo. Diba? Hiningal ako doon. Feeling ko TikTok pa rin tong YouTube. Pero, ano talaga ako, guys. Buti na lang aware ako sa ganong klaseng type of contents, no? Kasi kung hindi ka magiging aware, ma-alter na yung programming ng subconscious mind mo. So, yung pangarap na binubuo mo, maaapektuhan yan ng opinion ng ibang tao or ng mga sinasabi nila sa internet, 'di ba? Paano kapag ka sinabi nila na ganito, maniniwala ka na ba? Like end of the world like type of content, maniniwala ka na ba? Paano pag may nagsabi sa'yo na 6 months ka na lang mabubuhay, lolokohin ka ng boyfriend mo, lolokohin ka ng girlfriend mo, maniniwala ka ba? Di ba? Like, you got my point? Wala dapat silang kakayahan na maimpluwensyahan ka. So, dapat ganong katindi yung disiplina mo sa thoughts mo at saka sa isip mo mismo na walang sino man ang pwedeng maka-alter nung naset mo na sa mind mo na about, certain dream or manifestation or vision in life. Kasi it's super sacred, lalo na kung hindi pa yung nangyayari or on the process ka papunta doon sa pangarap na yon. So kaya kailangan maging intentional ka kung sino yung mga ifa-follow mo, sino yung mga papakinggan mo. Kasi nga, malaki ang impact ng mga yan sa manifestation, and everything, even sa frequency mo talaga. Kasi yung thoughts ng isang tao, pwede siyang mapasa sa isang tao unconsciously. Ganon. Ang tawag doon is telepathic communication. Lalo na kung may deep connection kayo nung taong yon, like siguro friend mo siya, family member, or your partner, your ex, di ba? Or yung basta yung mga nakasalamuha mo, sorry. Doon ka magkakaroon ng parang mabilis yung telepathic communication. Pero sa mga research ko nga, pwede pa rin gumana yung telepathy even if wala kang deep connection sa iba, pero medyo challenging to sa part na yon. But anyway, if they leave their subconscious mind wide open to receive different kinds of energy and different kinds of thoughts, kumbaga weak yung subconscious mind ng isang tao, madali siyang mai-impluwensyahan nung environment niya. So kaya kailangan mentally strong tayo, guys. Kung mataas ang pangarap natin sa buhay at malaki yung ina-attain natin talaga na goal, dapat mentally strong tayo. Huwag basta-basta manonood ng mga videos, mga pelikula, mga teledrama, at kung ano-anong eksena dyan kasi nga it can alter your future. Kung ano yung pinapanood mo, sometimes natatak yun sa subconscious mind natin at natatandaan ng brain. So, sooner or later, kung ano yung mga napapanood mo, nangyayari na din siya sa life mo. Diba? Ang dami kasing nagkalat ngayon, mga mi. At hopefully, tumigil na din sila sa pagkakalat ng mga negativity because, girl, pag nakakita kayo ng ganyan, i-block nyo na, i-unfollow nyo, huwag nyo nang panoorin, huwag kayong mag-engage sa ganong type of contents, promise, kasi masisira lang yung pinaghirapan mo. But anyway, I think I have to go kasi magla-live stream ako sa TikTok. So guys, doon sa mga nagpa-follow sa akin sa TikTok, follow nyo din ako sa YouTube dito. Because I'm planning na pagsabayan yung live stream sa parehas na platform. Yeah. Anyway, thank you so much guys for watching. See you on the next one.